Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Sa last 18 months ay multiple times na gumawa ng trade offer ang Golden State Warriors sa Los Angeles Lakers upang makuha ang 4-time MVP LeBron James at may pares ito sa 2-time MVP Stephen Curry ayon sa balita ni Jake Fisher ng Bleacher Report. Karamihan nga daw ng trade offer ng Warriors ay nangyayari during and after manalo ng Team USA ng gintong medalya, kung saan for the first time ay nakita natin na nagkampi si LeBron James at Stephen Curry sa isang competitive game o game na may halaga talaga, considering na hindi naman nagtotodo ang mga players sa All-Star Game. Sa Team USA ay nakita nga natin na natural fit si LeBron at Curry sa isa't isa, lalo na't nasubukan na din ito sa system ni Steve Kerr na ginagamit niya sa Golden State Warriors. Sa opensa ay tila ba in-improve na version ni Draymond Green sa LeBron. Imagine ni Draymond Green sa opensa na may kakayahan na gumawa ng 30 points per game. Kaya nga ni LeBron gawin ang point forward role, kaya naman walang duda na babagay siya sa sistema ni Steve Kerr na more on flow offense lang talaga. Wag lang nga siyang gawin ni Steve Kerr na center, lalo na't napakahilig nga nito sa small ball lineup. Kung yung Miami Heat version nga na LeBron noong mga panahon na pumangalawa siya sa Defensive Player of the Year voting ay siguro nga pwede pa. Ngunit ngayong 41 years old na siya ay malabo na nga ito mga kaibigan, dahil tiyak na injury ang aabutin niya kung makikipagpisikalan siya sa pinta. Ganun pa man, sa trade na ito ay malamang si LeBron mismong umaayaw, dahil kung gusto nga ni LeBron na matrade sa Warriors ay mangyayari ito, dahil at the end of the day ay may no trade clause nga si LeBron sa kanyang kontrata. Ibig sabihin ay hindi siya pwedeng i-trade ng Lakers nang wala ang kanyang basbas. Kaya naman kapag sinabi ni LeBron na ayaw o gusto niyang matrade patungo sa isang team ay mangyayari nga ito. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang si Malik Beasley naman ay malaya na mula sa investigasyon ng FBI matapos ito na masangkot umano sa mga gambling related issues. Ibig sabihin ay hindi na nga siya mababan sa NBA at isa na ulit siya sa mga top free agents ngayon. Bago pa man magumpisa ang free agency ay may contract extension offer na sa kanya ang Detroit Pistons sa 3 years $42 million. Subalit dahil may specific date lang nga kung saan pwede pumirma nito ang mga players ay hindi nga kaagad nakapirma si Malik Beasley, at matapos ang mga issue niya sa labas ng court ay binawi nga ng Pistons ang offer na ito at binigay nila ito para kay Duncan Robinson at Caris LeVert. Kaya naman ngayon ay wala na ang pera na ito para kay Beasley, pati na din ang pwesto na sa Pistons. Ganun pa man ay madaming team nga naghahabol sa kanya. Andyan ang Warriors, New York Knicks, Celtics at madami pang iba. Sa mas mababang sahod nga lang, subalit at least ay mataas pa rin nga ang interes ng mga team sa kanya, at least ng NBA teams. Dahil isa nga siya sa mga elite shooters at alam naman natin kung gaano kahalaga ang 3-point shooting sa NBA ngayon. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Saan team nyo ba gustong mapunta si Malik Beasley next season?